Hi, ako si Jay at ito ang kwento ko dito sa Canada. So, balik ang contract ko is 4 months na lang. So, June, July, August, and September. So, isa lang ako sa libo-libong Filipino or TFW na namumroblema sa mga contract namin. Dahil hindi naman kagaya sa ibang lugar, sa ibang bansa na madali ang renewal, na hanggat gusto mo magtrabaho, makapagtrabaho ka. And ayun na nga, dahil nagkaroon nga ng kahigpitan dito sa Canada, madaming mga kagaya ko ang apektado. So parang hanggang 2027 yung projection nila ng magiging mahigpit ang immigrations ng Canada. Kaya ayun, affected kaming mga foreign workers, especially mga TFW, dahil yun nga, temporary foreign workers. So unlike dun sa may mga papel na kagaya ng mga PR residents na mga kababayan natin. So hindi sila hindi talaga sila affected. So kami lang talagang mga TFW. And simula nga nung lumabas yung news about sa changes, and that is 2024. Hindi ko lang sure kung anong month sila naghigpit that time. Basta 2024, siguro 3rd or 4th quarter ng 2024 yung nilabas yung paghihigpit na yun. And ayun, worried na ako that time. And nandun na yung pag-iisip na wala, siguro hanggang dito na lang ba? Wala na, uuwi na ako. Kasi nga, ilang buwan na lang ako nun eh. From that changes, less than a year na lang ako. And ngayon, sobrang close na. 4 months na lang yung contract ko. And sobrang nakaka-stress siya. Sobrang, wala naman tayo magagawa. Kasi, syempre, lang tayo dito sa bansa. Sa bansang Canada, temporary foreign worker. So, trabaho, yun lang naman. Pero syempre, so nanghihinayang tayo dun sa opportunity na meron dito, lalo na sa mga benefits wala. Kagaya ng mga sa healthcare nila dito, sobrang proven and tested ko na yung healthcare system nila. Dahil nga dun sa isang video ko na may nangyari sa akin. So, ayun nga, dahil 4 months na lang, since January, nagtry akong maghanap ng paraan. Naging mabusisi ako, nanonood ako ng mga news, update, and kung paano ko magagawa ng paraan yung nangyayari sa mga kagaya ko na TFW. And kung makikita nyo sa TikTok or sa social media platform, may mga umuwi talaga. And sabi ko, wala ganun talaga. So, sabi ko, nandito pa naman ako sa Canada. Baka sakaling may magawa pa akong ibang paraan. Which is, nagtry akong job hunting, ganun, kasi nag-search ako. Okay pa naman, pwede naman mag-work, pwede naman maghanap na ibang trabaho, and then pwede naman habang may status pa, habang nandito pa sa Canada, wala namang mawawala kung susubukan. And with my recent interview, na nagkaroon ako ng chance na may interview, and naubos yung English ko dun, nagkakakulay na siya. So parang may chance na hindi matapos yung contract ko ng September. Ayun nga, nagbasa-basa ako, and pwede palang ganito, pwedeng ganito yung gawin. And dahil, ayun nga, sabi ko, wala kung susubukan ko sinubukan ko. Siguro, ayun nga, January hanggang up to June, sobrang dami ko nang isinend na resume sa kung saan all over Canada, like 300 to 400 or 500 resumes, hindi ko na maalala. Kasi daily nag-a-apply ako ng kung saan talaga. Kahit hindi part ng field ko, or basta wala, subukan lang And parang base sa mga napanood ko, parang may chance. And base din sa naging interview, may chance. So, yun lang sa ngayon. Parang hindi tayo titigil ng September 2025. Parang diretso pa. Yun lang sa ngayon. Bye, and see you in my next update. Ako si Jay, at ito ang kwento ko.